Siya pumaslang sa inyong baba. Dalhin ang babaeng mamamatay tao na yan! Tirap Sara upang mapagbayad ng kanyang utang! Tiyak ko matinding kaparusahan ay gagawad ng kapunuan sa'yo. Wala akong ginawang masama. Pinagtanggol ko lamang ang aking sarili. Wala nang sanggol. Ginawa ng iyong Iloy ang nararapat. Ikaw ay malaya ng muli. Hindi ko kayo mapapatawad. Patay na si Atubang. Kaya hinihiling namin mga naulila na patawan ng kaparusahang kamatayan si Amaya bilang kabayaran sa nagawa niya sa isang tumaong tulad ng aking ama. Manda kayo! Kilala ko mga parating niya. Ayaw mo mga yan! Kapunuan, wala akong kasalanan. Wala akong Tumahimik ka! Ang away! Isinasamo namin sa mga kaanak ng namatay na huminahon sila. Huminahon ka, Angaway. Tinitiyak ko sa iyo kung sino man ang nagkasala ay tiyak na mapaparusahan. Kung inyong mamarapatin, nais ko lamang itanong kay Amaya kung ano ba talaga ang nangyari. Naglalakad ako sa tabing dagat. Nang bigla akong sugurin ni Atubang. Nais niya akong paslangin. Kaya't inunahan ko siya. Siya ang napaslang ko. Nagawa ko lamang yun dahil pinagtanggol ko ang sarili ko. Kung hindi ko nagawa, ay marahil ay ako ang napaslang niya. Isang mahalagang tao si Atubang sa aking puot at may mataas na katungkulan. Paano ako maniniwala na totoo nga ang iyong sinasabi na pinagtangkaan ng Atubang ang iyong buhay? Sungil. Nagsasabi ng totoo ang punong alabay, Kapunuan. Natunghayan ko ang buong pangyayari kagabi. Ang Ginoong Atubang ang unang sumugod kay Umbu Amaya. Papatayin na sana siya nito. Kaya nagawa ni Umbu Amaya ang ibinibintang sa kanya. Kasinungalingan! Tahimik! Mayroon pa ba sa inyo ditong nakasaksi sa pangyayari? Yung mga mangingislang nagdala sa aking baba, narito sila. Kapunuan, nang dumating kami, patay na ang inyong Atubang. Kaya hindi namin nasaksihan simula ng pangyayari. Kapunuan, naroon din ako sa tabing dagat. At tulad ng sinabi ni Adonsina, nasaksihan ko ang buong pangyayari. Walang kasalanan ng punong alabay pagkat ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Uripon ka ni Bagani, hindi ba? At batid mong may pagtingin ng iyong Ginoo sa punong alabay? Kaya nakakatiyak ako na pinagtatanggol niya lang si Amaya para makaligtas siya sa kanyang kaparusahan. Ginoo, walang galang na. Uripon ako ng inyong ama. At masasabi kong may kalupitan rin siya. Kaya hindi ako magtataka kung pinagtangkaan rin niya ng masama ang buhay ni Amaya. Huwag mong lapastanganin ang alaala ng Atubang ng Ra! Kapunuan, hindi sila nagsisinungaling. Pawang katotohanan lamang ang kailang mga nasambit. Wala akong kasalanan. Kung gayon, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit ka pinagtangkaan ng Atubang? Hindi ko alam, Kapunuan. Marahil alam yan ang kaanak niya kung bakit nais akong paslangin ni Atubang. Punong Babaylan, ang away. Batid niyo ba ang dahilan kung bakit nais paslangin ng Atubang ang buhay ng punong alabay? Hindi. Wala kaming alam. Manggubat, malinaw sa mga pahayag na ating narinig na walang kasalanan ng punong alabay. Lalo na't maraming nakakita sa pangyayari. Kaya hindi dapat siya maparusahan. Ngunit ang aking Atubang ang kanyang pinaslang. Ang iyong Atubang na nagtangka sa buhay ng iba, kaya siya napaslang. Sa kung anumang dahilan ng pangyayaring ito, malinaw na walang isa man sa kanila ang nais magsabi. Kaya't gawin mo ang paghahatol ayon sa iyong narinig. Ano? Bilang aking tagapagmana at nais mong matutunan ang ating batas at ang pamumuno. At narinig mo rin naman ang lahat ng ito. Ano ang iyong pag-uusga? Kung ano ang iyong magiging pasya, ay aking magiging hatol.
Ginoo! Bitawan niyo kami! Huwag niyo sasaktan ang aming Ginoo! Huwag niyo kami sasaktan! Baba, si Atubang ay maasahan at mapagkakatiwalaan na sandig. Labis akong nalulungkot sa kanyang pagpanaw. Ngunit, hindi natin maaring panagutin ang taong nakapaslang na ayon sa mga saksi na nagtanggol lamang ito sa kanyang sarili. Hindi kasalanan ng nakapatay, kundi sa taong nagsimula ng away. At iyon ay si Atubang. Kaya wala tayong ibang pagpipilian kundi ang palayain si Amaya at ipawalang sala ang mga paratang sa kanya. Malinaw nga na hindi ka na bata at walang muwang. Pagkat ang iyong mga tinuran ay pawang makatarungan. Kaya't sinasang-ayunan ko ang iyong pasya. Ang isinasakdal ay walang sala. Hindi ito maaari! Hindi niyo maaaring pakawalan si Amaya! Kapanoan, hinihimo kong muling pag-iisipan ang inyong pasya. Bigyan niyo ng katurungan ang pagkamatay ng aking ama. Naiintindihan namin ang inyong paghihinagpis. Subalit, layon lamang ng aking banat anak ang maging patas. Kaya't huwag ninyo nang kalabanin pa ang kanyang pasya. Pagkat siya ang kapunuan ng puod na ito, kaya't ang kanyang pasya ang siyang masusunod. Usbog, sandali lamang. Ano may paglilingkod ko sa inyo, punong alabay? Tama ang iyong sinaad. Hindi ko nga sinasadya ang pagpaslang kay Atubang. Nais ko sana magpasalamat sa'yo sa pagtatanggol mo sa akin. Ngunit bakit mo nagawang magsinungaling? Sapagkat batid ko na iyon din ang gagawin ng aking Ginoo. Kung naririto lamang siya, tatanggol ka din niya. Ang iyong Ginoo. Naalala ko din siya. Naway nakarating siya sa kanyang paroroonan na matiwasay. Yan din ang inaasam ko, punong alabay. Na nawa ay makarating siya sa banwa ng kanyang ina na mapayapa. Anong kaguluhan dito? Nakita namin ang mga taong ito sa karagatan. Kaya't sila ay aming sinalakay at binihag. Mga saan kayo nang galing banwa at sino kayo? Mula kami sa puod ni Rahamang Gubat. At ang taong sinaktan ng inyong mga tauhan ay ang aming Ginoo na si Ginoong Pagani. Doon sa gubat, doon ka maglago. Huwag mo mabatayin! Umayo ka, magpakita saktan! Salamat, Ginoo. Napakabuti mo. Pagani. Ang putong na ito ay pag-aari ng aking amang Datu. Binigay niya ito sa akin nung ako ay lumisan sa aming puod upang magsimula ng aking buhay sa ating puod bilang unang asawa ng iyong baba. Kaya't lubhang napakahalaga niyan sa akin. Kung mahalaga ang putong na ito sa inyo, bakit niyo ito sinuot sa aking ulo? Dahil katulad ka ng aking baba, Banok,
makatuwiran, at may talas ng pag-iisip, katulad ng iyong baba. Lubha ko rin ikinatuwa ang ginawa mong paghuhusga kanina. Kaya't nararapat sa'yo ito. Maraming salamat, Iloy. Labis akong nagagalak na ikinararangal niyo ako ni Baba. Ipapakita ko to kay Baba. Nang sa gano'n lalo niya ako ipagmalaki. Humayo ka, anak. Ramdam ko, hindi tahimik ang dungan ng iyong baba dahil sa kawalang katarungang ginawa sa kanya. Ano na nangyayari sa ating puod, Uray Hilway? Bakit hindi binigyang halaga ng Raha ang paglilingkod ng aking ama sa kanya? Sa halip, hinayaan niyang ipawalang sala sa kanyang paslit na anak ang isang dayo dito sa ating puod. Talagang nakakapanggalit ang mga pangyayari. Bakit tayo tinalikuran ng ating Raha? Ngayong wala na si Atubang, ikaw na hinihirang kong hahalili sa kanya. Salamat sa tiwala, Kapunuan. Ngunit may tanong lang kaming mga sandig. Ano yun? Naniniwala ba talaga kayo na wasto ang naging paghahatol ni Bano kay Amaya? Gayong matagal lang naglingkod sa inyo si Atubang. Batid ninyong lahat na may mga saksi na naghayag na walang kasalanan si Amaya. At narinig ito ng lahat. Kaya't paano ko siyang paparusahan? Isa pa, ayokong marinig ni Angaway na magmumula sa aking mga bibig ang gagawing paghatol. Lalo pat pinahahalagahan ko ang ginawa niyang paglilingkod sa akin. Kung kaya't ibinigay ko ang paghuhusga kay Banok. Hindi dahil sa alam kong makakapagbigay siya ng wastong paghatol. Kung hindi, sa batid kong kikilingan niya si Amaya, lalo pat minamahal to ng kanyang kapatid. Pinatunayan lamang ni Mang Gubat na hindi na siya karapat-dapat ng ating paggalang o paniniwala man. Ngunit naniniwala ako, darating ang panahon na makakamtan din natin ang katarungan para sa iyong ama. Natanggap na sana natin yun. Kung hinayaan niyo akong isiwalat sa Raha na si Amaya nga ang may kapid-ahas. Ngunit pinigilan niyo ako. Bakit? Sapagkat mapaparusahan si Amaya hindi dahil sa pagpaslang sa iyong ama, kundi dahil siya ang babaeng may kambal-ahas. Ngunit kahit papano, tiyak na mapaparusahan pa rin si Amaya ng kamatayan. Dahil sa pangyayaring ito, naging malinaw sa akin ang landas na atin tatahakin. Kapag natupad na ng babaeng ahas ang tagna, tayo ang magpapataw ng parusang kamatayan kay Amaya. Ginoo! Ginoo! Lamita, Umbo, bakit ka humahangos? ibinalita sa akin ng isa sa ating mga uripon na binawian na pala ng buhay si Atubang. Kailan pa? Kagabi. At si Amaya ang may kagagawan. Ngunit pinawalang salas siya.
Napakapalad talaga ng babaeng yun. Lagi siyang nakakatakas sa pagpaparusa. Subalit ayoko siyang pag-usapan o kahit na sino pa man. Umbo si Marikit hindi pa nagbabalik hanggang ngayon. Nag-aalala ako sa kanya. Kasalanan mo. Dahil ipinilit mong ipalaglag ang kanyang anak. Huwag ka nang mag-alala. Nagpapalipas lang yun ng sama ng loob. Pag maayos na siya, uuwi yun dito. Dahil sa'yo kaya nawala ng tangal ang aking bana! Dahil sa'yo kaya sinumpa siya ng kanyang papa! Dahil sa'yo kaya iniwan niya ako at nawala ang anak namin! Napok! Hindi ko rin ginusto na pinagkanulo ko si Bagani. May dahilan. Ngunit hindi ko maaaring sabihin sa'yo. Hindi ko rin ginusto ang lahat ba ay Marikit. Sa ngayon ang hinihingi ko lang yung pangunawa mo. Patawarin mo ako. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Sinira mo ang pangarap ko! Winasak mo ang kaligayahan ko! Hindi kita mapapatawad. Hindi! Ay, Marikit! Bakit ka nagbalik, Banok? Bakit hindi mo nasuot ang putong na ipinagkaloob ko sa'yo? Ipinabalik ko na sa inyo yan, Iloy. Sapagkat hindi ako karapat-dapat na ipagmalaki. Bakit mo nasabi yan? Hindi totoong naniniwala si Baba na makakapagbigay ako ng wastong hatol. At hindi rin totoo na ipinagmamalaki niya ako. Sa katunayan, ginamit niya lang ako upang hindi niya masaktan ang kalooban ni Naangaway. Kaya akong pinagusgan niya. Kaya hindi ko matatanggap ang putong na yan. Dahil hindi ako karapat-dapat sa mataas na pagtingin niyo sa akin. Ikaw nga ba si Bugani? Sino kayo? Bakit niyo ako kilala? Hindi mo na ako namumukhaan? Kay haba na ng panahong lumipas, nagkatagpo na tayo. Marikit! Marikit! Huwag niyo akong hawakan! Marikit! Marikit! Marikit, makinig ka. Anak. Alam kong masama ang loob mo sa akin. Ngunit sana, maunawaan mo rin kung bakit nagawa ko ang mga hakbang na ginawa ko. Ito sapagkat mahalaga sa akin ang katayuan natin sa puod na ito. Ngayong hiwalay ka na sa iyong bana at hindi na kayo magkakaanak, mananatiling mataas ang iyong tumbas sa kahit na sinong lalaking may mataas na katungkulan na iibig sa'yo. Wala na akong pangarap na umibig pa sa iba. Naibigay ko na ang aking puso sa aking bana. Huwag mong sabihin yan. Ang iyong puso ay mananatiling iyo at batid ko na may lalaking darating na karapat-dapat sa'yo, na magpapaligaya sa'yo. Ipinangangako ko yan. Tahan, anak. Huwag kang lumuha. Kaya yung ba yan? Pinakawalan ko sa kakawayan?
Ako nga. At natutuwa ako. Nakita tayong muli. Bo, Lina, kumain tayo. Mamaya na, Pingas. Bayaan mo na muna ako rito at nais ko na muna mag-isip. Isip? Ano ang iyong iniisip? Luba akong nanghihinayang sa pagkakataong nawala sa akin. Danga naman kasi na sumugod pa ang dato na yun. Kung hindi, sana'y nasa dalampasigan ako ngayon at kumikita marahil ng malaki sa pangangalakal. Nanghihinayang ka roon? Salamat ka pa nga hindi tayo binihag o sinaktan ng dato. Kaya, hayaan mo na ang pagkakataon na sinasabi mo. Hindi, Pingas. Ayokong manatili dito tumanghod na lamang. Hindi maaaring hindi ako makahanap ng pagkakakitaan. Gagawa ko ng paraan. Kailangan kong gumawa ng paraan. Ano na naman ba ang paraan na naiisip mo? Tinatanong mo sa akin kung bakit ako nalulumbay. Sapagkat naaawa ko kay Bay Marikit. Kung hindi naman dahil sa akin, hindi aalis ang Ginoo. Kasalanan ko lahat ng yun. At isa pa sa mga dahilan kung bakit ako nalulumbay, nakita ko sila kanina ng kanilang Iloy. Dinadamayan siya. Pinakikinggan siya. Sa totoo lang, ako ang naiinggit sa kanya. Sapagkat meron siyang Iloy na nagaganyan sa kanya. Samantalang ako, wala. Wala na akong Iloy. Anong sinasabi mo na meron pa akong magulang na buhay pa ang aking Iloy? Pid, ayoko ng ganyang biro, ah. Matagal nang nahihimlay sa saad ang aking Iloy. Kaya paano mangyayaring buhay pa siya? Di ba't nangako ka na sa iyong Iloy na hindi ka na muling paparito sa pamilyan? Kapag nagising iyon, tinalap tayo. Jack, papagalitan ka nun. Sapagkat sinaway mo siya. Huwag na huwag mong sasabihin ito sa kanya. Lihim lamang natin. Ano ba kasing gagawin natin dito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na gagawin ko ang lahat mabigyan lamang ng magandang buhay ang aking Iloy? Dito sa pamilihan, batid kong narito ang aking kapalaran. Sandali! Anong gagawin mo? Salamat, Hari. Kamu tidak boleh ambil barang ini. Kamu tidak ada kuasa. Dan kamu di bawah kuasa Datuk Sagit. Anong sinabi niya? Sinabihan na sila ng dato na huwag na makipagkasunduan sa atin. Naku! Kailangan, umalis na tayo. Sapagkat binalaan ka na ng datong ngayon. Hindi maaari. Dahil may naiisip akong paraan upang kumita. Dengar, dan siya ka pini, kepada tuan kamu. Ya, baik. Nung tinatakas mo ako, ilang araw din, ako'y nagtatakbo, patago-tago doon sa kakahuyan. Hanggang sa natakbuan ko na doon pala sa dulo, nandun ang dagat. At doon sa dagat, natakbuan ko ang tatlong lalaki na katulad ko, mga bihag din sila. At mula noon, tinuring nila bilang isang kasama at kaibigan. Mula sa kanila, natuto ako kung paano buhayin, ipagtanggol at palakasin ang aking sarili sa pamamagitan ng pagsalakay doon sa mga ibang naglalayag sa karagatan. At dahil doon, naging maisog ako. Nasanay ako sa pagkipaglaban.
itong mga tao nakikita mo rito, ito yung mga bihag din na takas na pinili na sumalib sa akin sapagkat marahil nakikita nila sa akin ang katangian ng isang matapang at tapat na pinuno. Labis ako natutuwa sa sinabi niyang kapalaran, Dato. Bulang Ginoo, yun ang itawag mo sa akin. Sapagkat hindi mo ako pinuno, ang turing ko sa iyo ay kaibigan. Kung ganun, Bulang, tinatanggap ko ang inyong pakikipagkaibigan. Kaya nais ko rin na ang tawag niyo sa akin ay Bagani. Bagani. Kaibigan. Nung kayo'y natambangan ng aking mga tauhan, saan kayo patungo? Hindi ka aya-aya ang naging kapalaran namin. Hindi ka tulad ng sa inyo. Paroroon kami sa pinanggalingang banwa ng aking Iloy sapagkat itinakwil ako ng aking baba. Sabat, ang isang anak na katulad mo ay dapat ipagmalaki. Ba't ka tinakwil ng iyong ama? Sabihin na lamang natin na dahil ipinagkanulo ako ng isang babae na labis kong pinagkatiwalaan. Oh, Amaya, ano ginagawa mo dito? Sabi na, hindi ka dapat. May nais akong itanong sa'yo. At gusto ko sagutin mo ko. Ano yun? Totoo bang hindi patay ang aking Iloy? Totoo bang buhay pa siya? Kung labis mo siyang pinagkatiwalaan, labis mo rin siyang minahal. Minamahal. Ngunit nais ko nang makalimutan. Kaya nagpasya kaming umalis. Asya, hindi ako ang pipigil sa inyo. Bukas, pagputok ng araw, maaari na kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Maraming salamat, Bulang. Dato pala. Oh! Narinig nyo yun, ha? Mamaya ay maaari na kaming lumisan. Kaya, huwag nyo kaming sasaktan. Tapatin mo ko, Yoyo Awi. Buhay pa ba ang aking Iloy? Yan ang sabi sa akin ng aking kapit. Buhay pa siya. Tama ang sinabi ng iyong kapit. Buhay pa si Dalang. Dalang? Yun ang pangalan ng iyong ina. Labis ang iyong pangangalaga sa iyong mga anak. Kung kaya't lumaking mahina ang loob ni Bagani, gagawin kong katulad ko si Banok Lingayan. At yun ang magaganap. Hihiling ko sa inyo na natanggapin ako bilang isa sa inyo. Nung sa gayon ay maturuan niyo ako maging maisip. Ipinapangako ko na pagbubutihan ko ang araw-araw na paniningil sa sino mang dadayo sa pamilihan. Inayaan niyo siyang malamangan kayo sapagkat kakaiba siyang babae. Pinagigiliwan ko siya. Amaya! Ikaw si Amaya. Bakit tinatawag ang sarili mo nga lang? Sa pamamagitan ni Amaya ay ang ating unang hakbang upang papagsakin si Mang Gubat. Ako ay pipili ng aking sasanayin upang maging karapat-dapat na maging punong babaylan. Sino po yun, Baray? Walang iba kundi ang aking punong alabay, si Amaya.